Kuya Ram, babae ang masamang hangin nagdala sa'yo rito no? Tanong kay Ramsey ng kapatid niya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na nitong tinanong iyon sa kanya. Benebelata na lang niya ito at iniiba ang usapan subalit sadyang ipinanganak itong makulit. Huwag kang panira ng pagkain na storya. Nananahimik ako rito at nag-e-enjoy sa tapa. Ubusin mo na yung omelette mo. Pabili ka ng pabili. Ayoko nang maititira ka. Kukutusan kita kapag nagtira ka kahit isang butil ng kanin. Aniya, hindi ang perang ipinambili niyang pagkain. Ang inaalala ni Ramsey, napansin niyang bahagya itong nangayayat at nag-aalala siya na baka hindi ito kumakain sa oras. Si Kuya, champion sa pag-iiba ng usapan. Benelatan din siya nito kahit na magulong buhok nito at may muta pa sa kaliwang mata. Hindi napingasan ang kagandahang taglay nito. Siguro'y bias siya dahil kapatid niya ito. Tinignan siya nito ng masama nang matawa siya sa naiisip. Kuya ha, para kang may tililing. Tumatawa ka ng walang dahilan. Paano ako hindi matatawa? Kanina pa kita tinatawagan. Pero pagdating ko rito mukhang kababangon mo lang. Mukhang hindi ka man lang nagmumug. Natatawa pa rin sabi ni Ramsey. Sumimangot ito. Kasi naman po, nang tumawag ka, 2 oras pa lang ako nakakatulog. Kaya humilik ako kagad pagkatapos mo kong istorbohin. Napakunot noo si Ramsey. Ano bang pinagagawa mo't hindi ka natutulog ng maayos? Trabaho po kuya. Nakangisi at nangaasar ang tono nito. Deadline ko today sa isang kliyente kaya tinapos ko na. Kung ngayon ang deadline mo, bakit kailangan mong lamayin? May maghapon ka pa naman. May lakad ako mamaya. Anito nang hindi tumitingin sa kanya. Ad, saan at sinong kasama mo? Usually he doesn't pry into his sister's business. Ngunit hindi magandang kutob niya ngayon. Kuya naman pagmamaktol nito. Sabay irap sa kanya. Lalo si Ramsey na kinutuban sa reaksyon nito. Magsabi ka ng totoo. Wala sino mommy at daddy kaya kapag may kalokohan kang ginawa, ako ang malilintikan. Tinignan siya nito na tila pinag-aralan kung seryoso siya o hindi. Kapag kuha na huminga ito ng malalim. If I tell you the truth, will you promise to tell me what is bugging you? Napalunok si Ramsey. And when she grinned, he knew he'd have to compromise. Napaismid si Lailani nang makita niyang refleksyon sa salamin ng sunshield ng sasakyan niya nang ibaba niya yon. Nangangalumata siya at kahit na mag-makeup ay halatang puyat siya. Mabuti na lang at likas na hindi malaki ang eyebags niya. Dahil kung hindi, malamang ay pwede na yung lagyan ng barya dahil sa pamamaga. Kapaparada lang niya sa parking lot ng katapat ng bahay kubo. Halos 1 oras lang siyang nakatulog kagabi dahil sa kakaisip na nangyari kahapon. Gusto niyang maniwala sa sinabi ni Valiant na may gusto si Ramsey sa kanya. Subalit dumaan ang maghapon na hindi siya nakatanggap ng text o tawag mula dito. Kung sa bagay, ano bang aasahan niya? Ilang linggo itong hindi nakipag-ugnayan sa kanya ngunit inaasahan niyang tatawagan siya nito upang linawin ang halikang namagitan sa kanila. But she had waited for nothing. Huminga siya ng malalim saka sinuot ang Vera Wang sunglasses niya. That's better, wika niya sa sarili. Ibinalik niya sa dating ayos ang sunshield, saka dinampot ang handbag at file case niya na nasa passenger seat. Pababa na siya ng sasakyan nang mapatingin siya sa kabilang lote. Nakita niya isang pares na masayang naglalakad. Kilala niya lalaki, si Ramsey. His left arm clang possessively around the beautiful girl beside him. Ang babae naman yung nakayakap sa bewang nito tila may nakakatawang pinag-uusapan ng mga to. Kasabay ng panunuyo ng kanyang lalamunan ay ang pagkirot ng kanyang puso. Teka lang, bago ka mag-emote, rationalize first. Tili ng kanyang isip, iiyak ka na Hindi mo pa naman alam kung sino yung babae. Paano kung kapatid pala niya yun? Pasimpleng tinignan ulit ni Lailani ang mga ito at pinagmasdan ng babae. Subalit nahirapan siyang gawin niyon kaya kinuha niya sa kanyang handbag ang compact mirror at binuksan yon. Tumalikod siya sa kapasimpleng nagmasid gamit ang salamin. Mistisa ang babae, hinilang niya matiyak kung ano ang kulay ng mga mata nito. Pangmodelo rin ang katawan nito kaya kahit simpleng pulang blouse at skinny jeans ang suot nito ay elegante pa ring tingnan. They look good together. Malabong kapatid naalala niya sinabi ni Annie Maloney sa airport.
Kapag hindi na interesado si Ramsey sa isang babae, hindi na ito tatawag o makikipagkita pa. At yun ang ginagawa nito ng nakaraang araw. Ibig bang sabihin wala na itong interes sa kanya? Naalala na naman niyang halik na namagitan sa kanila. Maybe it was a goodbye kiss. That's why he told Val that it wasn't what he thought it was. Matibay na ebidensya ng ibang babae na ang kasama nito ngayon. Bigla siyang napaiyak. Ayaw na niyang makita si Ramsey at ang kasama nito na sweet pa rin sa isa't isa. Dumiretso siya sa kanyang opisina at nilak ang pinto. Pagkalapag niya ng mga gamit sa mesa, yumukyuk siya doon. Kung hindi lang siya nagmumukhang loka-loka, sasabunutan niyang sarili. Dapat ay hindi siya naapektuhan ng ganoon. Wala silang relasyon ni Ramsey para masaktan siya ng ganoon. Wala silang usapan na exclusively dating sila. It's because of this cursed heart that has fallen in love with him. Para mawaglit sa isip ni Ramsey at ang babae, kinuha niya ang kanyang iPad at isinuksok sa mga tenga niya ang earphones. Pinindot niya ang play button saka humarap sa computer. Mabilis nang tinanggal ang earphones at inihagis ang iPad sa katabing stool container nang marinig niya ang kantang yun. Pang-asar! Nasaan siya, Kuya Kid? Tanong ni Leilani kay Frederick habang naglalakad sila patungo sa dining area. May 10 minuto rin siyang pinilit nito na harapin ang guest nila na nagpupumilit makausap ang may-ari ng resto. May gusto raw malaman ng guest na yon tungkol sa pagkain nila. Ayaw sana niyang lumabas ng opisina niya pagkatapos na nangyari kaninang umaga. Wala siya sa mood na makipag-usap kahit kanino. Wala rin siyang ganang kumain. Mas gusto niyang isobsob ang sarili sa trabaho para hindi niya maisip si Ramsey at ang babaeng kasama nito. Kaya lang ay mapilit daw ang guest na yon kahit kinausap nito ni Frederick at ng restaurant manager nila na si Monique. Yung nasa table 18, sagot ni Frederick saka hinawakan at pinisil ang magkabilang balikat niya. Babalik na ako sa pantry, kailangan ko pang i-check ang deliveries kanina. Tiningnan ni Leilani ito at binigyan ng ngiting nagpapasalamat. Malapit sa bintanang nasa corner side ng table 18 kaya medyo may privacy ang pwestong yon. Nagpaskil siya ng ngiti, saka naglakad patungo doon. Bumangon ang kaba sa kanyang dibdib na makita niyang babae sa mesa. Nakatalikod dito at nakaharap sa bintana. Kapansin-pansin ang mahaba, tuwid at dark brown na buhok nito. Pamilyar sa kanyang suot nito. Siya yung kasama ni Ram kanina. Hahakbang na siya paatras nang bumaling ito sa kanya saka ngumiti. Hi! Masayang bati nito sa kanya. Tumayo pa ito at naglakad palapit sa kanya. Nanigas si Leilani sa kanyang kinatatayuan. Mabuti na lang ay nagawa pa rin niyang ngumiti kahit paano. You must be Leilani Cabanit, right? Masayang tanong nito. Sabi lahat ng kamay niya sa kanya. I'm Astoria Pizarro, but please just call me Tori. Pizarro, kapatid ito ni Ram at hindi girlfriend. Masayang sigaw ng isip ni Leilani. Kung hindi lang ito magugulat at hindi ma-skandal ang mga customer nila doon, ay baka nagtatalon na siya sa sobrang relief at saya. Malapad ang ngiting tinanggap niyang pakikipagkamay nito. Hello, Tori. Hinahanap mo raw ako? Yeah, I'd like to speak with you if you don't mind. Nakangiti pa ring sagot nito. Nang makaupo na sila sa mesa, saka pa lang niya natantong pagkakahawig nito kay Ram na mapagmasdan niya ito. Soft at angelic nga lang ang features nito. Kahit na babae siya, parang gusto niya magpatanga sa kagandahan nito. Kahit siguro pagsuotin niya ito ng sira-sirang basahan, mukhang hindi mapipingasan ang taglay nitong kagandahan. May concerns ka ba tungkol sa resto namin? Tanong ni Leilani dito kapag daka. Well, I have to tell you, the food here is amazing. Tama si kuya, masarap ang food nyo. Masayang sabi nito. Thanks, mukha namang nagsasabi to ng totoo at hindi siya binubola. Pero sino bang kuyang tinutukoy mo? Nice na muna niya makatiyak, ngumiti ito na nakakaloko. I think you know him well. Si Kuya Ram? I heard nakapunta ka na sa pad niya at ikaw lang bukod tanging nakahawa kay Blue. I was surprised to hear that. Kasi lumalabas ang pangil at sungay ng kuya ko kapag may nagtatangkang humawa kay Blue. You must be very special to him. Nanunod yung tiningnan siya nito, saka mahinhing tumawa. Naginit ng kanyang mga pisngi. It was the first time I saw an original Gibson art guitar. Very rare kaya hindi ko napigilang subukang patugtugin. A very cool guitar I must say. Kaya siguro nakuha mong loob niya, natumbok mong passion niya, music and guitar. Hindi ko na mabilang kung ilang string ng gitarang napati niya bago siya natutong tumugtog. Tatawa-tawang pagkukwento nito. Pero nang matuto naman, boy, it was worth it. He can rock.
Sabi niya, mas magaling ka pa raw tumugtog kesa sa kanya. I had lessons when I was young. Pero ang kuya mo natuto sa sariling paraan. He's very good. Miss na niya si Ram. You must be very close to your brother. I am. Kitang-kita sa mga mata nitong pagmamahal sa kapatid na magkwento to. Stricto siguro siya, no? Not exactly. Reasonable naman siya. Kaya nga tingin ko sa kanya ay magiging mabuting asawa at ama siya. Tinignan siya nito ng makahulugan or tila nanunudyo. At sa tingin ko rin, malapit na siyang mag-asawa. It's about time. Alam ni Leilani na nag-blush siya. Wala naman itong tinukoy na partikular na babae, ngunit naapektuhan siya. Close ka rin siguro sa mga girlfriend niya na walang amusement sa mukha nito. No, actually walang girlfriend na kinakwento si kuya sa akin. Ni wala nga siyang pinapakilala sa amin. Minsan nga sa society page pa ng dyaryo namin nakikita ko sino naging girlfriend niya o dinidate niya. Sabi niya noon papakilala lang daw niya yung isang babae sa amin kapag sigurado na siya na yun ang babaeng pakakasalan niya. So far wala pa naman. But I think meron na ngayon. Anito na halatang biniti ng sinasabi tila pinagmamasdan ng kanyang reaksyon. Nakaramdam si Leilani ng kirot sa dibdib. Sigurado hindi siyang babaeng tinutukoy nito dahil halos isang buwan nang wala silang komunikasyon ni Ram. Baka naman kaya wala itong panahon sa kanya ay dahil may nakita itong ibang babae. Tears welled up in her eyes. Bakit ba siya nagiging emotional kapag naisip ng ibang babaeng mahal ni Ramsey? Because I'm insanely in love with that man. Tugon ang puso niya. I'm glad to know that. Aniya kahit kabaligtaran nun ang nadarama niya. Tumawa to na kinagulat niya. You're lying? Diretsahang sabi nito, napamaang siya. Excuse me? You're not glad for him. Ayan o, tumutuloy yung mga luha mo. Napahawak agad si Leilani sa kanyang pisngi. Hindi niya namalayang tumulo na palang mga luha niya. It must be my medical condition. Pagdadahilan niya. Can I ask what that might be? If you don't mind. Nataranta siya, pati yata cuticles ng big toe niya. Bokya, dapat binabasa ko medical dictionary sa bahay. I forgot what it's called. Mahaba kasi. Napapahiyang pagsisinungaling niya. Ngumisitaw at halatang hindi naniniwala sa kanya. But aside from that, may iba pa akong gustong itanong sa'yo. Tinignan siya nito ng mataman. What do you really feel for my brother? Nano yung lalamunan ni Leilani at nalamig ang mga palad niya. Ano ba yan? Hindi naman mathematical equation o theoretical science question ang tinatanong nito. Kung tutuusin ay alam na alam niyang sagutin yon, subalit hindi niya alam kung paano niya isasatinig yon. Nagulat siya nang umiti ito ng matamis. Tumayo ito at lumapit sa kanya saka siya binigyan na magaang nahalik sa kanyang pisngi. Hindi mo ako kailangang sagutin. Kitang-kita sa mga mata mong sagot. I really like you. Hindi ka marunong magsinungaling. You're a very bad liar. Natatawa at pabulong na sabi nito sa kanya. Ngayon ay alam ko na kung bakit siya in love sa'yo. Wala kang pagkukunwari, but you have to answer my question and say it directly to him. Sinundan na lang ni Leilani nito ng tingin habang naglalakad dito palayo. Kapag kuha nilingon siya nito at kinawayan. Hindi siya nagbayad ng kinain niya, wala sa sariling sabi niya. Don't worry, I'll pay for our meal. Sabi ng isang tinig na kilalang kilala niya, halatang natatawa to, para siyang binuhusan ng yelo. Parang gusto niyang lumubog sa kinaupuan niya o maglaho na lang na parang bula. Diyos ko, bakit ba sunod-sunod ang pagkapahiya ko? Hindi ni Leilani nagawang bumaling kay Ramsey. Subalit hindi niya yun kailangan gawin dahil naglakad ito papalapit sa kanya at umupo sa katapat niyang silya kung saan nakaupo si Tori kanina. Saka lang niya napansin ng mga nakahain sa mesa para sa 2 taong naroon. So stupid. Dapat kanina ko pa nakita to kung bakit naman kasi hindi ko maialis ang tingin ko kay Tori. Habang nag-uusap kami kanina. So what is your answer? Untag ni Ram sa kanya. Nagangat si Leilani ng tingin at nakita niyang seryoso to nakatitig sa kanya. Butterflies began to flutter inside her stomach. Ano bang tanong? Tumasang sang sulok ng mga labi ni Ramsey. Kitang-kitang amusement sa mga mata nito. Lai, I've been standing behind you since the middle part of your conversation with my sister. Hindi mo na kailangan magmaang-maangan pa. Kumabog ang kanyang dibdib nang tumayo ito at lumapit sa gilid niya. Pinihit ni Ramsey silya niya paharap dito at saka ito nag-squat sa harap niya. Magkatapat ang level ng kanilang mga mata at hindi niya magawang maialis ang tingin dito. Despite her trembling and anxiousness, she felt her love for him still overwhelm her. What are you doing?
Nautal na tanong niya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya pati na rin ang kanyang paghinga. Trying to get an answer from you by telling how I feel for you. Ano raw? Pakiramdam ni Leilani bigla siyang natangengot at nabingi o kaya nagkaroon siya ng auditory hallucination dahil ang narinig niyang gusto niyang marinig. Nakaisip siya ng paraan para malaman kung totoong lahat na nangyayari. Oo, hiyaw ni Ramsey sabay hima sa ilong nito. Bakit maginawa yon? Nakakunod noong tanong nito, napabungis-ngis siya. Pinisil niyang ilong nito at nasaktan ito. Gising nga siya. Just checking, natatawang sagot nito. Ngumiti at tila nahawa sa kasiyahan niya. Napatigil siya sa pagtawa nang hawakan nito magkabilang pisngi niya. He had this look in his eyes and there was a name for it. Love. I can't believe I'm in love with this silly girl who's pretending to be a tigress. When the truth is, she's only a growling kitten, but she's adorable, amusing, strong, fearless, talented, thoughtful, and a bad liar. Lumabi siya sa huling sinabi nitong tinawanan lang nito, masuyong hinaplos nitong kanyang pisngi. Pagkatapos, ginagap ni Ramsey mga kamay niya at niliapat sa tapat ng puso nito. Can you feel my heart beating? Madamdaming tanong nito. She smiled, then answered yes. And can you hear it calling out your name? Nagtaas si Leilani ng isang kilay at inirapan nito. Pahiram ng stethoscope at nang marinig ko. Tumawa to. Ikaw naman, nawawalang buwelo ko eh. I just can't imagine Ramsey Pizarro being the cheesiest guy I've ever met. Panunod yun ni Leilani dito. Dinala ni Ramsey ang kaliwang kamay niya sa mga labi nito at ginawa rin niya ng magaan na halik. I've never been a cheesy guy before now. And it's all because of you. Mula nung nakilala kita. Marami akong bagay na nagawa para sa'yo na kailanman hindi ko ginawa para sa ibang babae. Saglit na tumigil ito tumingala sa kisame. Pagkatapos ay muling tumitig sa kanya. But maybe except for my sister and my mommy. Dugtong nito na pareho nilang kinangiti. I mean, I cook for you na hindi ko kailanman ginawa sa mga naging girlfriend ko. You were able to play with Blue na kahit kay Tori hindi ko napahawakan. Kinansel ako pang appointment at schedule ko para lang makasama ka. Akala ko nga nababaliw na ako, pero baka nababaliw lang mga tao kapag na-in-love sila. Ay gumagawa sila ng mga bagay na hindi naman nila nagagawa at maaring sila na maging ganap na tanga minsan. Sinusubukan kong iwasan ka nitong mga nakaraang linggo dahil kay Valiant. Pero sa totoo lang, ipinako ko talaga ang sarili ko sa krus. Marami pa tong sinabi ngunit hindi na niya yun maintindihan. Stop! Anong sinabi mo? Nalukot ang mukha nito. You weren't listening. I was pouring my heart out and you were not listening? Nagtatampong tanong nito. Nakangiting napakagatlabi si Leilani para pigilan ang sarili na tumawa ng malakas. Para pa rin silang aso at pusa. Hindi ko na kasi niintindihan yung iba mo pang sinabi. Nang sabihin mong people just go crazy when they are in love. Are you saying that you're in love with me? Tumawa to ng malakas na kinalingon sa kanila ng iba pang mga customers doon. Ano ka ba? Singhal niya rito. Halos maluha-luha na ito sa kakatawa bago tumigil. Hindi pa ito na-content at pinisil pa nitong kanyang ilong. Slowpoke! Here I am telling you how much I love you and all this time the only thing you've been waiting to hear from me is that I'm in love with you. Sana hindi na ako nagsayang ng lawi sa kasasalita. Hindi na nilayla nito pinatapos sa sinasabi nito. Siya na mismong naglapat ng mga labi niya sa mga labi nito. Lahat ng damdaming pinigilan niya mula nung nakilala niya at lahat ng pagmamahal at kaligayahang may padarama niya inilagay niya sa halik na yon. And I love you too. Panis na sabi niya sa pagitan ng kanilang halik na kinaungol ni Ramsey. Masuyong inaplos niyang magkabilang pisngi nito. Pumulupot ang mga kamay nito sa kanyang likod. He responded to her kiss with the same intensity. Pakaramdam niya mawawalan siya ng ulirat sa labis na kasiyahan. Napabitaw lang sila sa isa't isa na marinig nila ang mga hiyawan sa paligid. Nagingit ang mga pisnging napatingin si Leilani sa mga taong nanonood sa kanila. Ang mga customer at mga staff niya, pati sina Paco at Tori ay nandoon din at nakangiti sa kanila. Nagkatinginan sila ni Ramsey at sabay na bumunghalit ng tawa. Pagkatapos ng 6 na buwan, ready na? Yep, let's go. Sagot ni Leilani kay Ramsey. Pababa na sila ng sasakyan nito na nakaparada sa multi-level parking ng Astorias Place. Marami na rin na nakaparada doon at malamang ay naghihintay na sa kanila sa labas. Mabilis nang sinipat ang sarili. Nakasuot siya ng all-white business suit mula sa Blue Suits Collection na binili niya online ilang linggo nang nakakalipas.
Hindi lukutin ang kanyang blouse at skirt. Nakamatch ng velvety blazer niya. Magandang hakab nun sa kanyang katawan. Kanina pa siya pinupuri ng kanyang nobyo. Nakasuot si Ramsey ng black Armani suit na pinaresa ng eleganteng red necktie na naregalo niya rito nung first mansari nila. Bagay na bagay yun dito. Espesyal ang araw na yun kaya nakabihis sila ng ganon. Magkahawak kamay silang nagtungo sa hagdan palabas ng gusali. Nandun na ngang karamihan sa mga guest nila mula sa mga magulang at kapatid nila, mga kaibigan, staff ng Condotel at ilang importanteng tao. Ilang saglit pa ay nagsimula ng blessing at opening ceremony ng Astoria's Place. Si Ramsey at Astoria ang nag-cut ng ribbon na nasabukan na ng main entrance ng Condotel. Nagpalakpakan silang lahat at masayang pumasok sa loob. Pagkatapos ng seremonya, nagtungo sila sa pinakamalaking function room kung saan gaganapin na kanilang salo-salo. Ang mga staff naman ay nagkanya-kanya ng punta sa mga pwesto ng mga to. Nagkasundo mga magulang nila ni Ramsey na idugtong ang bahay kubo sa Astoria's Place. Para bukas sila sa mga walk-in customer ng Condotel, strategic at aesthetic ang covered pathway na ginawa ni Paco para may lagusan ng mga guest at servers mula sa Astoria's Place. Patungo sa bahay kubo, ayon sa kanilang mga magulang, parehong magbe-benefit ang kanilang mga negosyo sa ganong setup. Hindi na kailangan ng in-house restaurant ng Astoria's Place, kaya makakamenos ang mga to sa operational expenses. Lalakas naman ng restaurant ni Leilani dahil doon, kakain at order mga guest o tenant ng Condotel kapag magkikater sila ng malakihang events. Hindi na sila mamumroblema sa function rooms dahil marami yun sa Condotel. Nagkakilalang mga magulang nila ni Ramsey isang buwan pagkatapos ng pag-uusap nila noon ni Tori at Ramsey sa bahay kubo. Nagkaroon ng salo-salo ang kanilang mga pamilya sa restaurant at doon ipinahayag nila ni Ramsey ang kanilang relasyon. Masayang mga magulang nila sa kanilang relasyon. Yun ang unang pagkakataon na may pinakilala si Ramsey sa mga magulang nito. At si Leilani naman ay unang beses na umibig. Dinala rin siya ni Ramsey sa bahay ng lolo't lola nito sa Laguna. Mainit ang pagtanggap ng dalawang matanda sa kanya. Binilinan pa sila ni Ramsey ng mga ito na lagi silang bibisita doon dahil hindi na raw kaya ng mga itong bumiyahe ng malayo. Nangako siyang babalik ulit sila doon. "May I have everyone's attention please?" Sabi ni Ramsey na nasa entablado nito habang naka-wireless lapel microphone. "First of all, I would like to thank everybody for coming to this very joyous occasion. As the Reds Corporation opens its first Condotel, it's our privilege to work with all of you." Nito na sinundan ng masigabong palakpakan ng mga tao. Pagkatapos na palakpakan ay muli itong nagsalita. "Secondly, we're happy to announce that Astoria's Place will be collaborating with Bahay Kubo to serve with proudly original Filipino dishes to our guests, and furthermore, Bahay Kubo's management has agreed to expand their offerings to international choices to cater to the needs and taste of our guests." Muling nagpalakpakan ng mga tao sa sinabi nito. Iminungkahi yun ng kanyang ama na panahon na upang madagdagan ng menu options ng restaurant nila. Magandang hakbang yun dahil pumapatok naman sa customers nila kapag naglalagay siya ng mga seasonal menu na hindi Filipino dish. Pinalakihan nilang kusina para ma-accommodate nilang planong yon. "Last but not the least, I would like Lai to join me here before I give the last announcement," ani Ramsey. Saglit si Leilani natigilan dahil wala siyang alam na may parteng kailangan siya nito sa entablado. Kapag kuha niya nakangitin to may shoot naglakad papunta sa entablado. Inalalayan siya ni Ramsey paakyat doon. Pagkatapos ginawaran siya nito ng magaan na halik sa kanyang pisngi. "What's this all about?" Pabulong na tanong ni Leilani dito, tidakpan nito ng lapel ng microphone. "Kinausap kong parents mo kagabi." Kumunot ang noo niya. "Para saan?" "For this." Sagot ni Ramsey na may dinukot sa loob ng suit nito. Pagkatapos nilahad sa kanyang kamay nito na may isang gold ring na tadtad ng maliliit na diamante at may tampok na malaking brilyante sa gitna. Hinawakan itong kaliwang kamay niya na pamaang si Leilani nang lumuhod dito sa harap niya. Nagpalakpakan ng mga tao. Hiniling ko sa kanilang yung kamay at ngayon kailangan ko ng tanungin ka sa harapan. "Leilani Cabanit, will you marry me?" "Naka-request na ako ng draft ng dream house mo kay Architect Palaez. Itatayo natin yan sa lupa ko sa Antipolo kapag pumayag ka na pakasalan ako." Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. "Yes," madamdaming sagot ni Leilani. Tumayot at sinuot sa daliri niyang singsing pagkatapos niyakap siya nito ng mahigpit. Kasabing nun ng walang humpay na palakpakan ng mga tao.
Ilang sandali pa siyang nakakulong sa mga bisig ni Ramsey bago to bumitaw at muling humarap sa audience. That's the last announcement. Lailani and I are getting married on the date of our choice. Anito tumingin sa kanya. Next year po, same date. Namumulat na hiyang sabi ni Lailani. Ang tagal naman, reklamo ni Ramsey. Tumaas ang kilay niya. Sabi mo, date of my choice. Bakit nagrereklamo ka ngayon? Tumawa ito ng malakas, nahawang mga nanonood sa pagtawa ni Ramsey. Muli siya nitong niyakap ng mahigpit. Pagkababa nila ng tablado ay maraming lumapit sa kanila upang bumati. Finally kuya, humabol ka pa sa huling biyahe. Panood yun ni Storyas kay Ramsey. Ginusa ng nobyo niyang kapatid nito. Anong huling biyahe? Sa mga lalaki, bata pang edad ko para magpakasal. Well, we can have the wedding 2 or 3 years from now. Ani Lailani. Huwag naman, gusto ko na nga next month eh. Kaso next year mo pa gusto. Maagap na sabi ni Ramsey. Natatawang napapailing na lang si Lailani. Hey pare, congrats. Sabi ni Paco kay Ramsey. Napansin niya na biglang nawalang saya sa mukha ni Tori at kagad tong nagpaalam na pupuntahan ng mga magulang ng mga to. Thanks, sabi ni Ramsey at nakipagkamay sa kaibigan. Binati tinalikan siya sa pisngi ni Paco. Saglit na nag-usap ang mga to bago nagpaalam si Paco sa kanila. Galit ba si Tori kay Paco? Pabulong na tanong ni Ramsey sa kanya kapag-uwan. Mukhang napansin din tong napansin niya kanina. Mukhang may LQ sila, Aniya. LQ? Lover's quarrel? Sagot ni Lailani sa kang magikik. Nagsalubong ang mga kilay ni Ramsey. Not my sister and my best friend. Maring sabi nito. Oh, just shut up and kiss me. Sabi ni Lailani at pinulupot niyang kanyang mga braso sa batok nito. He willingly obliged and kissed her. Napangiti na lang si Ramsey nang marinig ang hiyawan at palakpakan ng mga tao sa paligid nila. At makalipas ang 2 buwan, dahil sa kakaungot ni Ramsey kay Lailani na agahan ang date ng kasal nila ay napadali ang kanilang kasal. Hindi na tumanggi ang dalaga. Dahil nasasabik na rin siyang makasama sila ni Ramsey. Masayang masaya si Lailani dahil pinasimulan na ni Ramsey ang kanyang dream house. Kung saan sila bubuo ng isang masayang pamilya. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sanay. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.